Kaya nga pag ang babae sumama kung kani-kanino or marami naging sexual past, then meron siyang issue sa kanyang attachment style. Pero this is the twist mga ropa. The more na lumalayo ka, the more na you keep distance, the more na nai-inlove siya. Hey, what's up guys? Suplado Moto here mga ropa. So yun, merong nag-ano sa atin, may nag-mention sa atin dito sa videos na to. So mga ropa, ang dami nito. Hindi ko pa rin nasasagot or hindi ko pa rin napapanood yung iba. So meron ako na open, nasan ba yun? So pakinggan nyo to mga ropa. Easy ang babae kapag nagkamali sa pagpili ng lalaki, pero yung lalaking nagpanggap para lang maakit siya, hindi. Okay, balik tayo mga ropa. So tandaan nyo, ang babae merong filter mechanism at ang lalaki may approach mechanism. Nasa Dawa Badas yan mga ropa. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, basahin nyo para mas maintindihan nyo. So ang babae pumipili ng lalaki na gusto niya makasama or pwede niya makasama. Okay? Pero at the end of the day, lalaki pa rin ang magbibigay ng relationship. But when it comes to option, babae ang mas marami kumpara sa ating mga lalaki. So ang sinasabi dun sa content ni Ropa, lagi daw nasisisi ang babae pag nagkamali siya sa pagpili niya ng lalaki. Well, sino nga ba ang dapat sisihin? Hindi naman pwede yung lalaki. Kasi mga ropa, tandaan nyo, ladies and gentlemen, kahit anong galing ng lalaki mambola, kahit gaano siya kalupit or gaano kalupit ang game niya, at the end of the day, ikaw ang magdidesisyon kung bubuka ka sa kanya. Ikaw ang magdidesisyon kung sasama ka sa kanya. Okay? Kaya nga ang babae na maraming naging sexual partners or marami naging ex or marami naging jowa, so ibig sabihin pwedeng may problema sa kanyang filter mechanism kasi pwedeng may issues sa kanyang attachment style. Okay? So for example, ganito mga ropa, magtropa tayo for very long time, kababata kita, tapos one time nagpatulungan ka sa'yo, may bubuhatin tayo galing sa kwarto ko, tapos mga ilang days na-realize ko nawawala yung relos ko. Ang natatandaan ko, ikaw lang ang huling pumasok doon or ikaw lang yung stranger na pinapasok ko sa kwarto ko. So, nalaman ko, kinuha mo. Dahil nalaman ko, binibenta mo yung relos ko. So, sino may kasalanan? Ikaw na kumuha ng relos ko o ako na nagpapasok sa iyo sa kwarto ko? Okay, ito ba? Let's say for example, meron kang gustong-gustong sapatos. Ano ba yung maganda sapatos? Let's say Yeezy or Salomon. Yan. Gustong-gusto mo siya. So sinabi sa'yo nung sales associate, sabi niya, sir, nag-iisa na lang yan, isang size na lang yan, at naka-promo yan, less 30% yan. So dahil nag-create ng urgency yung sales associate, so ang ginawa mo, binili mo. So after 3 days, nakita mo yung tropa mo, pinagmalaki mo yung sapatos na binili mo. Sabi mo, Brad, tangina, nabili ko na rin yung Salomon na gustong-gusto ko. Di ba ang mahal nito? Naka 30% off sila. Pero nagulat ka, sinabi niya sa'yo, ay, bumili ka rin pala. So same tayo ng kulay. What? Sure ka? 30% lang sa'yo? Kasi ako nakuha ko ng 50%. So, anong mapipil mo? Magagalit ka ba? Mahihinis ka ba dun sa sales associate? Kasi sabi niya, isang pair na lang, tapos naka 30% off pa. Tapos nagulat ka, yung tropa mo, kabibili lang niya kanina, tapos naka 50% off pa. Eh magkapaapa kayo ng tropa mo. So sino may kasalanan? Ikaw or yung sales associate na nagbebenta? Sino ang pwede mo sisihin? Di ba? So yung stock dun sa store, nagbebenta lang siya. So nag-create lang siya ng urgency para mabili na yung sapatos. So bilang ikaw na nagtatrabaho sa isang store, syempre yun din ang gagawin mo, di ba? So kahit anong lupit ng game ng isang lalaki, kahit gaano siya kayaman, kahit gaano siya kagwapo, pag ang babae nag-open ang leg sa kanya, ibig sabihin decision na yon ng babae na bumuka ka sa kanya. Kaya ito pa mga ropa, let's say nabuntis siya pero wala naman kayong relasyon dalawa. So sinong pwedeng sisihin? Ikaw o siya? Well, pwede ka masisi in a way na hindi ka nag-condom, ropa. Pero yung nabuntis siya, syempre, sino ba ang nagmamay-ari ng mattress niya? Gets? Kaya nga, ladies, galingan nyo sa pagpili ng lalaki. Okay? Kahit may game yan, kahit pogi yan, kahit mayaman yan, at the end of the fucking day, kayo pa rin ang magdidesisyon kung siya ang papatong sa'yo or siya ang sasamahan mo. Okay? But when it comes to relationship, may point yung sinabi ni Ropa na pag nakita namin na eto, nasa ano to, nasa libro ng No More Mr. Nice Guy,
We reject women covertly, hindi overtly. Women reject men overtly. Men reject women covertly. Of course, di namin sasabihin sa inyo. Pero mararamdaman mo na unti-unti na kaming lumalayo sa inyo. Pero this is the twist, mga ropa. The more na lumalayo ka, the more na you keep distance, the more na nai-inlove siya. The more na i-chase ka niya. The more na nagwa-wonder siya. The more na nagkakaroon ng unpredictability. Kaya mas lalong tumataas ang interest niya or ang attraction niya, lalong-lalo na ang emotions niya. Kaya mga ropa, stop nyo na yung pagiging simp nyo. Tigilan nyo na yung pagiging nice nyo. Tigilan nyo na yung pagiging laging available nyo. Dahil ang babae, pag lagi kang available, hindi niya nararamdaman na na-earn niya yung attention na binibigay mo. Pag lagi kang available, hindi niya na-appreciate or pwedeng hindi niya irespeto yung oras mo. Okay? Maybe sa umpisa irerespeto, pangalawa, pangatlo, pero pag lagi ka nang available at inaasahan niya yon na lagi kang available, so ang mangyayari parang ikaw yung lalaki na friend with a vagina. Nasa libro ng No More Mr. Nice Guy, mga ropa. Okay? Kaya kung magsisisihan tayo kung sino may kasalanan, walang matatapos. Pero syempre, we need to be accountable, di ba? Kagaya nung nangyari kay Leia. So mga ropa, pag ganun ang ginawa sa inyo ni Leia at ang binigay mo lang naman ay hatid sundo, pukin ang ina, too much naman yung ginawa mo. Huwag ka naman ganun, ropa, na ipopost mo pa para i-shame siya, di ba? Kung ang dahilan nyo is para hindi siya pamarisan or para magkaroon ng awareness sa mga kalalakihan, wala na kayo doon, ropa. Okay? Problema na ng ibang lalaki yon. Dahil yung mga ganung babae, kahit na mapanood ng mga ibang lalaki kung paano yung ginawa ng babae dun sa lalaki na biktima niya, may mga lalaki pa rin magbibigay ng atensyon sa kanya. Dahil unang-unang babae siya, pangalawa may itsura siya. Maliwanag? Ang babae may tinatawag na hypergamy. Okay? So, ang hypergamy is of course ang babae papatol lamang or sasama lamang sa lalaki na talagang mataas ang status socially. Okay? Or yung masasabi natin na mayaman, gwapo, matangkad. Or yung masasabi natin na the best. Okay? Kaya nga pag ang babae sumama kung kani-kanino or marami naging sexual past, then meron siyang issue sa kanyang attachment style. Or meron siyang problema sa kanyang filter mechanism. Alright? Kaya mga ropa, hindi healthy or hindi maganda na papatol ka sa isang babae na mataas ang body count or maraming naging lalaki sa buhay niya. Okay? Kahit na sabihin mong walang nangyari sa kanila, pero let's say lumalabas sila, nagde-date sila, tapos hindi naging maganda ang outcome nung pagsasama nila, is still part of her trauma. Okay? So ano takeaway natin dito? Let's be fucking accountable. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Grabe, ang hirap naman ng iisa lang yung oh, magalaw na eh. Di ko alam paano iigpitan to, mga ropa eh.